Mainit at puno ng tensyon ang naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Tuesday, September 23, nang ilantad ng dating DPWH Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez ang nakakayanig na detalye tungkol umano sa bilyon-bilyong pisong kickback na kinasasangkutan ng ilang matataas na opisyal. Sa kanyang testimonya, iginiit ni Hernandez na personal niyang inihatid ang mahigit 1 billion pesos na cash na sinasabing nakalaan para kay Ako Bicol Party List Representative Elizalde Zaldi Co. Ayon kay Hernandez, higit 20 maleta na punong-puno ng salapi ang isinakay nila sa 6 hanggang 7 van. Ang bawat maleta raw ay may lamang 50 milyong piso. Ang lahat ng ito, ayon sa kanya, ay dinala sa penthouse ni Congressman Ko sa Shangri-La Hotel sa Taguig. Maraming maleta po ng pera yon, Your Honor. Tingin ko po, bilyon po yon. Wika ni Hernandez habang halos hindi makapaniwala ang ilang senador sa narinig. Dagdag pa niya, hindi siya direktang nakikipag-ugnayan kay Congressman Ko dahil ang nakakausap daw ng mambabatas ay si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Ang lahat ng koordinasyon at tagpo ayon kay Hernandez ay dumadaan kay Alcantara. Pinatotohanan naman ng isa pang opisyal, si dating Bulacan 1st District Assistant Engineer J.P. Mendoza, ang mga sinabi ni Hernandez. Ayon kay Mendoza, siya mismo ay nakasama sa pagdadala ng mga pera sa parehong penthouse sa Shangri-La at maging sa bahay ng kongresista sa Valle Verde, Pasig City. Sa kanyang bahagi, ibinunyag ni Alcantara na base sa kanyang pagtaya, umaabot sa 35 billion pesos ang nailaan ni Congressman Ko sa Bulacan lamang, kung saan 25% ang hinihinging parte umano ng dating chairman ng House Committee on Appropriations. Nang tanungin siya ni Senate President pro tempore Panfilo Lacson kung ibig sabihin ba ay nakaipon si Ko ng mahigit 7 billion pesos sa kanyang distrito lamang, mabilis ang naging tugon ni Alcantara. Yes, Your Honor. Ngunit hindi natapos sa pangalan ni Congressman Ko ang pasabog. Isiniwalat din ni Alcantara na personal siyang nagpa-deliver ng 150 million pesos sa rest house ni Senator Joel Villanueva bilang kickback umano sa proyekto sa Bulacan. Bukod dito, sinabi rin niyang may tig 30 million pesos na inihatid kay dating Senator Ramon Bong Revilla Jr., habang si Senator Jinggoy Estrada naman ay nakatanggap umano ng proyektong nagkakahalaga ng 355 million pesos na dumaan sa pamamagitan ng dating DPWH Undersecretary na si Roberto Bernardo. Mabilis namang itinanggi ni na Senators Villanueva, Revilla at Estrada ang mga akusasyong ito. Iginiit nilang walang katotohanan ang mga aligasyon ni Alcantara at handa silang patunayan na malinis ang kanilang pangalan. Gayon din, mariinding itinanggi ni Congressman Zaldi Co ang lahat ng paratang laban sa kanya. Sa kanyang opisyal na pahayag, sinabi ng kongresista, "The allegations made against me during today's Senate hearing are false and baseless. I reserve my right to respond to these allegations at the proper time before the proper forum." Bagamat hindi niya binanggit kung aling partikular na alegasyon ang kanyang tinutukoy, kapwa sina Alcantara at Hernandez ang nagbanggit ng kanyang pangalan sa kanilang mga testimonya. Ayon pa kay Alcantara, nagkaroon sila ng personal na pagkikita ni Congressman Ko sa Shangri-La Bonifacio kung saan napag-usapan umano ang pagbibigay ng pondo para sa mga proyekto sa distrito. Makalipas ang isang buwan, nagsumite siya ng listahan ng mga flood control projects na lumabas kalaunan sa General Appropriations Act of 2022. Ayon kay Alcantara, 6 na proyekto ang nailabas noon na ang unang alokasyon ay umabot ng 519 million pesos.
Sa loob ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging pangunahing proponent si Congressman Ko ng iba't ibang proyekto sa Bulacan 1st District. Sa kabila nito, nananatiling palaisipan sa marami kung gaano kalaki talaga ang perang pumasok at sino-sino ang tunay na nakinabang sa mga pondo. Habang tumitindi ang mga revelasyon, mas lalong lumalalim ang hinala ng publiko na malawak at organisado ang sistema ng kickbacks at budget insertions sa gobyerno. Ang investigasyong ito, bagamat puno ng pasabog, ay nagbubukas din ng mas malaking tanong. Sino ang nagsasabi ng totoo? At sino ang gumagawa ng paraan para takpan ang kanilang pagkakasangkot?